Holy Spirit, we continue to honor you in our midst this morning. Thank you so much, Lord, for your word, your promise, that as we gather in your name, Lord, you are in the midst of us. Lord, among gitahod, ang imong presensya sa among taliwala karon. Kung among isipon, Lord, kinsa man kami nga imong tagan ug pagtagad, mga makasasala, puno sa kaluyahon. Pero tungod sa among pagpaubos diha sa imong atubangan na nasabtan, Lord, that we need you in all aspects of our lives. Nagatuo kami, Ginoo, this morning. You are here to minister to us. Padayon ka, Lord, magpasabot ka namo, mag-embrace ka namo. Labaw sa tanan sa imong gugma, Ginoo. Lord, daghang kay mig pangutana sa kinabuhi. Ang uban niini hangtod karon sige pa mig pangutana. Mo hinungdan, Lord, nga dili gyud mi muundang nga moduol kanimo kay walay lain makatubag ani nga mga pangutana kung dili ikaw. Aniya, Lord, ang imong mga katawhan, nagkalain-lain ang ilang sitwasyon, nagkalain-lain ang ilang mga panginahanglan. But because nag-serve kami sa God Almighty, all-knowing God, the God who is the source of everything, today, let faith arise in the midst of us. Nga magtuo kami nga ang Dios nga among ginasimba karon is truly able to meet our need in a very special way. In the name of Jesus, pour out your blessing this morning. Blessing of wisdom, blessing of understanding. So that, Lord, karon nga week, karon nga semana, o umaabot nga mga adlaw, makahibalo kami, Lord, sa mga specific nga among pagabuhaton in response, Lord, sa imong revelation kanamong tanan. Keep us always safe, Lord, in your hand, we pray. Among padayon, we embrace, Lord, ang imong favor. Taliwala, Lord, sa chaos, kagubot sa palibot, there is special favor among us, your people. That there is distinction, Lord, because nag-decide kami nga mag-serve diya sa imuha. So therefore today, Lord, satisfy us with your presence, satisfy us with your working power, even, Lord God, right now as we about to learn once again your word. This is our prayer and our declaration in the name of Jesus. Everybody say amen. Amen. Please take your seats. I-greet ay mong katapat. Ignacia, blessed morning. Amen. Sa atong mga onliners, good morning. All over the Philippines, Mindanao, maing buntag sa mga nag-join sa atong online worship service. No? I'd like to welcome everyone. This is the day that the Lord has made. We are all rejoicing, no? And we have all the reason nga mag-rejoice diha sa Ginoo. Truly, life is complicated here on earth, but full of excitement in the Lord. No? Daghan tag wala nasabtan. Ako daghan kog pangutana. Ang atong emotions usahay fluctuating siya, lahi-lahi ang atong gibati. Pero the moment mo decide ka nga moduol sa presence ni Lord, mo decide ka nga walay laing makatagbaw kanimo kundi ang presensya ni Lord, dili ka niya pakyason. That is His promise. Kaya I'd like to congratulate all of you. No, dili man ko makaduol kaninyo sa matag karon ug unya, pero I'd like to pray to the Lord that this morning tagbuon mo sa Ginoo, iya mong i-embrace, iya mong i-affirm, no, ang inyong pag-anhi dinhi i-affirm na ni Lord nga counted na sa iyang kingdom. Kung nakahibalo siya, nakakita si Lord sa tanan nimong mga prayers, nakadungog siya when you pray. Nahibalo siya when you struggle. Nahibalo siya what's going on in your family. And it's my encouragement to you that every time, doon na tayo situation nga sama ni Ana, give time to say, Lord, I need you. No? Ingon ang Bible, no? Kini nga rhema word manggod, balik-balik kini sa kuha. Kining Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. Ingon siya dito, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all thy ways, in all your ways, in all my ways, acknowledge the Lord. So din nga area gusto nato ni tagaan og response, no? Reality. In all areas, acknowledge the Lord. When you do small things, acknowledge the Lord. When you do great things, acknowledge the Lord. When you are in trouble, acknowledge the Lord. When you are in victory, acknowledge the Lord. Because ingon siya, in all thy ways.
In all your plans, honor the Lord. Can I hear an amen? Morning gusto na ako nga ma-establish sa atong tanan. No? Ayaw pagsaligyod sa imong kaugalingon na kahibalo. Usahay, murag master na nimo, kabaw na kon ini, kabaw na kon sa solusyon, kabaw na kon sa kong buhaton. Praise God for that wisdom. Wala nato na ginabaliwala, but ingon si Lord, acknowledge Him. Kay gusto si Lord makialam, gusto si Lord makikuyog nimo. Gusto si Lord nga naa siya kanunay, gusto niya mga mabati nimo nga anak, whatever situation you have, I am just here. No, wherever you are, wherever you go, just honor the Lord. Powerful kayo mga igsoon. I'm so blessed again and again. Dili ko mundang sa pag remind akong kaugalingon ani kining declaration of application sa blood ni Jesus Christ. With all this, tapos na ang labanan gyud. Humana ang labanan when we consider the blood of Jesus Christ. Kay ang blood, mao gina siya ang saksi, mao na siyang witness, mao na siyang offering, mao na siya ang mag-connect between man and God, the blood. No, mao na siya ang pinaka-importanting aspeto sa journey sa Israel, even sa atong time karon. No? I remember when the last days of the Israel dito sa Egypt, and they are about to get out from that land of slavery. Dunay usa ka butang nga last and final na kumbaga konklusyon sa Ginoo para sa mga taga-Ehipto o mga taga-Israel. Nga usa ka gabi mo bisita ang angel of death o ang tanan nga balay nga walay nakapahid nga dugo. Ang tanan nga ilang firstborn son mga matay. Og mao ko to siya ang ordinance sa Ginoo. Therefore, ang iyang katawhan iyang giingnan, gisultihan through the angel, through prophet Moses, that be sure nga inyong panimalay sa iyang lintel beam adunay blood. Because in the evening will came, og ang angel of death mao na ang magsuyod sa tibok Egypt, og ang tanan nga balay nga walay nakapahid nga dugo dunay mamatay. And during that time, all of God's people, the Israel, has been spared. Naprotektahan sila, walay nangamatay kanila because they applied the blood of animals during that time. And that blood signifies the presence, the protection. And now we are declaring this the blood of Jesus mismo. The Cordero sa Dios. No? And 2 weeks from now, we are being reminded of this Holy Week celebration or event in the history that once upon a time, Jesus Christ suffered. He died on the cross, but on the third day, He rose from the grave. That is why every day, I like to encourage everyone, magkuha gid mo ani nga kopya kining application of the blood. Bisan pag imo lang sa ning i-memorize sa pagsugod, but as you memorize, butangan nimo og faith inside of it. And believing that when you apply the blood of Jesus, kitang tanan has been protected. Mao ni atong gikinahanglan karon. We are on the edge of the last days. And only those nga adunay pahid sa dugo ni Jesus, sila lang ang adunay tinuod nga protection. Say amen to that. All of us nga nag-accept kay Jesus Christ as our Lord and Savior, and we apply the blood of Jesus because only the blood of Jesus takes away our sins, then the day of reckoning, the day of judgment, the day of accounting nga moabot, then makita sa Amahan nga dunay nakadeposito nga Holy Spirit and the covering of the blood over us, then diha makita ang gitawag na kalainan. No? Distinction between those who are serving the Lord and those who do not serve the Lord. So I pray na ato ning masabtan sa atong journey para mawala sa atong huna-huna nga membro lang ko ana nga church, nabilong ko ana nga GCM, nagbilong ko sa discipleship, but ang pinaka-pundasyon nato is your understanding na sabtan nimo nga nag-build kag personal relationship kay Lord og imong gi-honor ang iyang blood sa imong kinabuhi. Nga number 1 ni declaration nato na by the blood of Jesus,
The enemy has no power anymore over our lives. Can I hear an amen to that? By the blood of Jesus, all of my sin had been forgiven. Kinsay malipayon, nga gipasaylo na imong sala. Gamay lang, murag dili ka excited, no? Kinsay mapasalamaton, kay gipasaylo na imong mga sala. Because you confess that sin, God said, I forgave you. Grace na tanan ni Lord. That's why atong gi-study the other time is all about the grace of repentance, because makarepent lang ta sa sala kung adunay grace ni Lord og na-apply na to ang iyang blood. And this third declaration nato very important, because we walk in the light. Then number 3 yun siya, and have fellowship with other Christians. Mao na nga dili lisod ang atong panagtigom. Imposible siya in the physical realm, but dili siya lisod. Why? Because of the blood of Jesus Christ. Doon na tayo gitawag na one thing in common. Lailahi ang atong background, lailahi atong pinulungan, no, atong mga lingwahe, pero nganong sayon ang nagatong pagtapok because of that blood of Jesus Christ. Therefore, dili ta mo sugot. Ing na imong katapa, dili ta mo sugot nga adunay division. Can you declare that right now? Dili ta mo sugot nga adunay division. Ngano man, the blood of Jesus will make us come together in fellowship. Say amen. Doon ay mga differences, yes. Dili perfect ang matago sa yes. Pero dili sa rason para magka-divide. Kaya nga naman, is only by the blood of Jesus Christ. Number 4, through the blood of Jesus, I have been justified. I have been sanctified. Number 5. Why? Very important that kining tanan trabaho ni sa Dios sa ato. Mao ni ang grace nga gibuhos sa ato. That's why kini nga mga basic na mga teaching, foundational truth nato ato ning tagaan og pagtagad para naa ka sa tamang pundasyon sa imong kinabuhi. No? And the moment mag-decide ka for that, atong song kaga na God is able, God is faithful, God is stable. The moment founded ka, ang imong balay dili malumpag bisan pag dunay unos nga moabot. Bisan pag dunay problema nga maabot, dili siya maguba. O gusto nato ni masabta natong tanan na naa kay problema, yes, pero ayaw sa himua nga ma-discourage ka, nga muundang ka sa pagpangalagad sa Ginoo. Himuon nimo siya nga challenge all the more. Doon na kay pray request until today, wala pa nimo nadawat ang yes nga tubag, pero ang tubag ni Lord sa imo, wait. Did you hear that answer? Dili pa karon ang yes, pero ingon si Lord, wait. Doon na kay gipangayo, gusto ginimo ni nga butang, pero ingon si Lord, no, because I have something the best for you. No ang iyang tubag, pero doesn't mean nga gideny niya imong gipangayo, pero ingon siya, anak, kanang imong gipangayo, dili ko mo sugot, kay kining akong giandam, mas the best kaysa imong gipangayo. I hope you could hear that because of our relationship with God. Kaya ayaw ka discourage nga, dugay naman ko gaampo niini, dugay na ko nga gusto makaangko niini, pero hangtod karon wala pa'y tubag. God is preparing the best. Kung kabalo ka lang muhulat niya na, the more ka mag-excited nga mag-serve kay Lord. Kaya si Lord, He is a wise God, no question about it. Full of wisdom ang atong Ginoo. O sovereign siya nga Dios. Walay dili mahimo sa atong Dios. Nothing is impossible with God. Kabalo mo, diha gyud naka-founded ang akong kinabuhi. Daghag kulang sa akong life, daghang mga butang na missing pa sa akong life, pero when I look up and say, Lord, you are sovereign, you are almighty, I will be comforted. Dili pa tingali karon ang panahon, pero I believe, Lord, moabot siya in the nearer time. Naduol na nga higayon. That's why I encourage myself in the presence of the Lord, spending time all together, because I know walay laing source nga atong gikinahanglan but in the presence of the Lord. Matpaka na to ang buhi nga Dios sa atong taliwala karon nga buntag. Hallelujah. Praise God. So now, let's proceed sa atong meditation sa iyang word. The title of our meditation this morning is The Blessing of Discipleship. Hallelujah. Panalangin sa dihang mahimo kang disipulo. Adunay panalangin sa dihang mahimo kang sumusunod ni Kristo. Dili lang bastang sumusunod, but sumusunod nga naga-obey. Sumusunod nga naga-perform. Sumusunod nga naga-respond sa iyang mga kasuguan.
Wala lang ka nagasunod sa iya for the sake of following, but you are following the Lord because you know nga ang iyang mga decrees, ang status niya sa ato is for our good, for our success, for our abundance, for our blessing. Actually, mao gina ang atong destiny the moment mo follow ka sa atong Ginoo. That's why, unsang sekreto, when we understand the blessing of this discipleship journey that we have. Discipleship is a journey. It's not an event. It's not a one-time, big-time situation. But discipleship is a journey sa atong kinabuhi. Sa ato pa is a long journey, depende sa tuig na gusto nimo nga ikinabuhi. And the moment nakasabot ka niya na, mag-enjoy ka sa imong kinabuhi diya sa pag-alagad sa Ginoo. The way to conquer the dying world or the dying people is through the gospel of Jesus Christ. This is a profound truth. Kamatuuran kini siya. Nga kung gusto nato makonquer ang namatay na nga kalibutan tungod kay ingon ang Bible, for the wages of sin is death, meaning to say, it's really dying. Ang gusto nato nga makonquer siya because it's dying already. And no other way, inay mong katapad, walay lain nga pamaagi, kundi pinaagi sa Ebanghelyo ni Hesukristo. The gospel of Jesus Christ. Walay laing solusyon na igsoon ang atong kahintang karon sa kalibutan. Walay laing solusyon ang kahintang nato sa atong nasod. Ultimate nga solusyon. But when people are beginning to submit themselves before the Lord and hear the gospel, and hearing the gospel will cause the people to understand the gospel and respond to the gospel. Ug mao ni atong ginahimo karon. Nagapaminaw ta sa Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo mao sa Hesukristo. Unsa ang pinakamensahe, siya niani sa kalibutan, nagantos siya dili sa iyang kaugalingong sala, namatay siya sa iyang pag-antos, namatay siya, pero ang pinaka good news, of course, ang kamatayon ni Lord, good news kadto. Kay kung walay kamatayon sa someone nga magluwas ka nato, walay kaluwasan nga atong maangkon. Until karon nagsige patag halad og mga mananap nga dunay dugo hangtod karon. But because of that gospel of Jesus Christ came himself, siya mismo. Siya ang iyang kaugalingon aron ihalad mo buhagay, muagas ang dugo, tanang aspeto, gikan sa brow, gikan sa head, gikan sa face, gikan sa iyang dughan, sa iyang kamot, gikan sa iyang likod, sa tiil. Tanang aspeto sa imong life, gipakamat siya na, gipaagasan ng dugo ni Hesukristo. Mao ni ang good news igsoon. Kaya kung nag-struggle ka sa particular nga area sa imong life, just remember and apply the blood of Jesus in that particular struggle. Kung nag-struggle ka sa imong identity, kay gipakaulawan ka sa demonyo, remember the blood of Jesus Christ shed on His face. Kay kadto siya ang nag-recover who we are before the Lord. Kung nag-struggle ka sa imong kasing-kasing nga wala na align kay Lord, kay bisag kay kinsa lang mo pitik o kay kinsa lang mo bati sa emosyon, nag-struggle ka, ay balo ko, dili ka na-enjoy ni ana, but nag-struggle ka, remember the blood of Jesus Christ shed on His side, duol sa iyang kasing-kasing, kay gusto niya ang imong heart ma-connected sa heart ni Jesus Christ. Kung nag-struggle ka og sakit, until karon no ay sakit nga gina-struggle nimo, remember and apply the blood of Jesus Christ shed on His back. Grabe nga major nga paglatos kaniya with a major sickness and diseases nga iyang gihil sa iyang mga katawhan, mga believers. All areas atong life, atong hand, mahimo na ni nga productive. Ako excited kay ko mga igsuonan. I'm so excited with my hand. I'm so excited with my feet. Why? Because this feet, akong gi-apply ang dugo ni Jesus Christ, doon na siya purpose. Doon na siya direction. Kay balo ko nga akong pagtuan, padulong sa destiny nga gidesign ni Lord para sa ako. Kay balo ko nga akong kamot, pag magtrabaho, aduna siya multiple nga results. Can I hear an amen to that? Ang imong kamot, igsoon, pag mo trabaho na, adunay multiple nga result of blessing. Kay nagtrabaho ang imong kamot.
Kay doon na siya gitawag na anointing to produce ang atong mga kamot by virtue of the blood of Jesus Christ. That's why pag nasabta nato ni Igsoon, walay Kristohanon nga dili mo trabaho. Kay unsa man ang i-multiply ni Lord kung wala kay gihimo. Walay Kristohanon nga magtinamad, walay Kristohanon nga dili mo lakaw padung sa iyang destiny. Kaya nga naman, gi-bless na ni Lord ang atong tiil, doon na siya purpose. Every time mo lakaw ka, mangutana ka, unsay purpose sa akong pagadtuan. Malipay ba si Lord sa akong pagtuan? Doon na ba ko'y destination dito nga at the end, si Lord ang mag-glorify. Kana na ang wisdom nga gihatag ni Lord sa ato. Can I hear an amen to that? So with this, gikinahanglan gayod ang gospel. Kini nga gospel naga-signify mahitungod sa totality sa message ni Lord, the gospel of hope, the gospel of salvation. Basic siya Igsoon, pero gusto na ko nga masabta na to ang pundasyon natong tanan. Kaya again and again, every now and then, bagyo ta ka ng atake ta sa nagkalain niya mga ginagmay nga deception, pero pag imo siyang at butangan og attention, gabi masuyop ang imong oras, masuyop ang imong kinabuhi. Kanang ginagmay bitaw nga worry, ug imo nang paundayonon, kana bang mamalandong ka tungod kay gabi imong problema, lo and behold, tibok adlaw nagsige na lang kag worry. Wala ka nakasaid gabi na. Pila na ko ka oras din na. Nagsige lang kog hilak, nagsige lang kog kabalakas sa akong kahimtang. That way in fact na may solusyon dapat nga akong pagabuhaton. So therefore we need the gospel because the gospel will give us hope. Kining paglaom is dili na siya basta lang nga paglaom. This is really something that will bring us to the place where God iyang giset up para sa atong tanan. Kining salvation dinhi nga naggikan sa gospel ni Lord, dili na salvation sa imong soul, salvation ni sa imong body, salvation ni sa imong spirit, salvation ni sa tanan nga aspeto sa imong kinabuhi, salvation sa imong kalisod, luwason ka ni Lord sa imong kalisod. Can I hear an amen? Tanan nimong gipangandoy, naa na ang tubag. Tanan nimong gipangayo sa Ginoo, on the way na ang tubag. Grabe ang dapat ma-hook ang imong heart diya sa hope ni Lord. Why? Because no other way nga atong pagabuhaton Igsoon but to trust in the Lord. Where in fact, ang gipangita ni Lord nowadays is the radical faith already. Di lang kay basta ka nag-faith, nagsalig ka sa Dios. Ako nagsalig ko sa Dios ngani, pero kung di niya ihatag, okay ran pud sa ako. That is not radical faith. Radical faith is that no matter what, I believe in my heart, the Lord will grant me on this. Labi na yun sa mga nindot nga plano nimo sa kinabuhi. Labi na mag-pray kang, Lord, tagay kong disciple. Grabe, ayaw nagdudahi. Ihatag ni Lord na sa imo. Lord, padatua ko Ginoo para sa imong kingdom. Ayaw nagdudahi. Kay nakahibalo si Lord sa imong kasing-kasing, ngang imong heart dili mausab the moment dunay abundance of blessing. Everything nagipangayo nato, naga-determine ang heaven, and He is ready to answer us the moment we are ready to receive. We are prepared. That's why stewardship is grabe ang key nga atong gina-establish karon. Stewardship. Are you a good steward? Kapiyalan ka ba? Kasaligan ka ba? Kay balo ba ka mo manage pag naa na? O gipiyalan natin ni Lord actually, unang-una, unsay gipiyalan sa ato, kinabuhi na to. Imo bang giampingan? Imo bang giatiman ang imong kinabuhi? Imo ba siyang gibutangan og insakto nga ingredients ang imong life para mahimong balanse? Diha pa lang, a lot of people na miss na nila ang pagiging good steward sa ilang body. What about your resources? That's why we keep on declaring this because every now and then, God is just testing us. Testing us. Iya lang tang ginasulayan. Not a bad testing, no? Kay si Lord, not a temptation actually. It's a testing. It's a test kung kita ba kasaligan. That's why adunay parable diya sa Bible nga, iyang gitaganog 5, gitaganog 2, gitaganog 1, just to test. After a long time, adunay gitawag na accounting. O kamong tanan, nga akong gitagaan, kamong tulo nga akong gitagaan, ali mo din maghusay kita. O unsay nitabo sa 5, ingon ang usa, Master, ang 5 na himong napulo. O unsay nitabo sa 2, Master, ang 2 na himong 4 na. Unsay nitabo sa 1, Master, ang usa ra gyud in taon.
So sa iyang comment, ikaw nga usara, wicked, lazy. Pero ang iyang gireport, walang labis, walang kulang, unsay imong gihatag nako, insakto, walay sobra, maura akong iuli. Pero nganong gingnan man lazy? Because that steward or that person is not a good manager. Manager means manage it well to produce. That is a manager. So whatever nga gipiyal ni Lord sa imo, dapat dunay production. Or else, sama sa mga parable, kining usa, iyang gikuhaan, gihatag niya gadto sa napulo. Pwede ka magreklamo, Lord, napulo naman tong iya. Dapat dito sa upat lang. Ang tubag ni Lord, ayaw pagbuot. Ako ang tagiya. O ako ang nasayod. Meaning to say, just do your part. O ayaw hilabti ang akong bahin, kay ako ang nahibalo. I am Almighty God, all-knowing God. And therefore, si Lord nakakita sa tanan nato. But don't feel guilty. This message actually will remind us nga kung imo ra yung tan-aw ni igsoon, daghan na kayo ang gipiyal ni Lord nimo. Kung ikaw karon minyo, gipiyalan kaniyag asawa. Giunsa nimo? Imong gisinghagan og masayop, imong gikasuk-an pag-ayo, oy dili siguro. Kung masayop, tudlo Kung masipyat, alam-alami nga sa sunod dili na. Piyal man na ni Lord. Sa mga ginikanan, unsa pay gipiyal ni Lord sa ato, mga anak. Ato bang natin man, so on and so forth. Kung ato lang ging isa-isahon, grabe na ang gipiyal ni Lord nato. Gitagaan kayang trabaho. Gitagaan kanyang kwarta. Gitagaan kayang mga higala. So on and so forth. Those were the things actually na wala ka lang kasayod, gikan na kay Lord nga iyang gi-entrust nimo. Pangutana, giunsa nimo? Ikaw ray nakatubag. Remember, the day will come, there is accounting. O walay matago. Basing gusto nimo nga ipasyon ni Lord ang imong life story on earth. Basing ayaw na lang, Lord, kay makauulaw. I know what I've done, Lord. So samtang doon na tayo opportunity like this, hingnay mong katapad, recover. Dapat mag-recover ta, and our recovery is in line with the gospel of Jesus Christ. Walay laing basis na to. Walay justification nga itong pagabuhaton. This is actually the blessing of discipleship. No? Sa atong life, mauni ang gusto ni Lord nga atong ma-embrace. Where in fact, ang atong life, praise God, every one of us can declare this already, from chains. Chain ba? Nag-aposta. To what? Chains. Kinsay mo singgit og amen. Ang atong life kaniadto gigapos sa unsa man sa mga mali na mga practices, mali na mga prinsipyo, gigapos sa sala, dunay bondage, dunay trouble, dunay struggle and everything na as if di na ka makagawas, but praise God. Hallelujah. There is change happening right now. And this change will continue to take place. Every day change. Og ang change, mao ni siya ang padayon nga naghitabo sa atong kinabuhi. Therefore, let us embrace the process of change. Embrace the process of change. Process ang tanan. No condemnation in the sight of the Lord. I keep on telling you this because dili ko gusto nga adunay hint si Satan nga magingon sa imo nga di nimo kaya bag-on nimo kayo wala na kay paglaom dautan ka na tanawa makasala ka pang gihapon. No, I decree and I declare this morning that you're gonna embrace this process of change. Nayuban sa ato dinhi nga mag-struggle pagyod sa maging consistency. As long as ga-desire ka, just embrace the change. Kung baka absent ka, ayaw pag-feel condemned, recover ka dapat. Dili kay, ay, di na lang ko, kay di ginako kaya. No. Why? Because that is a process of change. A lot of us here before, dili na to nakasanayan nga every Sunday nata dinhi. Pero praise God, most of you here, basta Sunday, na-negotiable na kay Lord. Amen. Napayuban sa ato dinhi nga, maka-negotiate pa kay Lord pag Sunday. Pero ga-desire sa Lord, gusto ko maging consistent.
embrace that process of change. Amen. So that at the end sa atong life, makaingon ka, Lord, salamat, your grace is sufficient. Now I know, dili na ako nahimo on my own strength, but it's all about your grace upon my life. So embrace the process of change. Number one, nga change, nga atong embrace is the change of total surrender or total submission to count the cost of being a disciple. Changes ni siya nga dapat nimo embrace. Kining total surrender, total submission. Grabe ni nga bililhon kaayo, grabe ni nga bili o kantidad kaayo ni siya, valuable ni siya nga butang nga dapat nimong embrace. Kay nga naman, kining total surrender nga life, murag mao ni siya ang na-miss nato before, kay as much as possible, dili gyud nimo i-surrender ang tanan. Kay feeling nimo, kaya pag yun nimo siya nga kuptan. But as we embrace the journey of a discipleship, the number one is count the cost. And that cost is total surrender and total submission. And the moment ato nang embrace atong life's journey, mas the more nimo ma-appreciate ang life actually. Praise God gyud sa journey nato. Hallelujah gyud kaayo. Nga ga-provide si Lord sa ato og mga aid, kumbaga. Mga pamaagi aron ang design ni Lord of holy living, pure nga life, possible gyud ay kaayo nga atong ma-embrace. The moment willing ra gyud ang atong heart nga mag-submit kay Lord. He will provide. He will provide. Let's take a look this verse. Luke chapter 9, verse 23 to 26. Then he said to them all, If anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Murag na i-condition, di ba? If, kung si kinsa man ang nangandoy nga mosulod ka nato, dinina, mo bitaw na ang pag-serve kay Lord, dili ka gipugos. Gipresent sa imo ang gospel, pero wala ka gipugos. But the moment mo say yes ka kay Lord, mauna na siya, if anyone desires, then doon ay criteria ingon siya, let him deny himself. Og dinhi nga aspeto, daghan mga Christians, dili kayo nila ni nasabtan. Daghan nga mga believers, nga pag-abot ani nga area, murag dili kay sila sold out. Pero this is the word of God. Deny himself. Empty yourself. And then, take up his cross daily. Dili ka makatake sa cross nga gihatag ni Lord sa imo kung wala nimo gideny imong self, mag-struggle ka. Doon na ka pa'y gikuptan, pero ipahimo na si Lord sa imo, mag-struggle, mag-away na. Doon na pa kay gihambin nga sala, pero gusto na kamutuman sa sugo ni Lord, dili magsilbi. Sa sugod, okay pa, pwede pa nimo magpakarong ingnon ka pa. O sige, mag-Bible study ta, mag-cell group ta. Pero na kay gikuptan nga sala, one day, mubuto na. That's why ang criteria is deny, surrender, submit. For the sake sa i-embrace nato nga mga bagong butang. Yan naman kita na-deceive ra gyud ta, nalingla ra gyud ta sa kaaway tungod kay abi nato kini mga butang nga atong gikawilihan kaniadto, mura bag mao na ni ang kalipay nato sa kalibutan. We are being deceived by the devil himself. Wala lang gyud ta nakasayod, but now we know by virtue of the word of God nga mas grabe kanindot man di ay ang gi-prepare ni Lord sa ako kaysa akong gihimo kaniadto. Inyo ba nang nakita? Inyo ba nang nasinati karon? Abi nako kaniadto katong sagol-sagol pa sagoy-sagoy, mao na to ang life. Dili man di ay pagkamaot ba day kadto. Ang nindot ay ang kinabuhi when I embrace the total direction of God because na din ang tinuod na kalipay. Restoration gyud ang nahitabo. That's why ingon ang Bible, we cannot follow the Lord fully the moment wala nato gideny ang self o wala po tay cross nga gipasan
Ang cross actually, katong giingon ni Lord sa ato, sa Matthew 11:28, take my yoke. Easy lang kayo akong yoke. My burden is light. Carry that and then follow me. Og mao na ang atong divine protection sa atong kinabuhi. Verse number 24. Ingon ang Bible, for whoever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will save it. Did you hear that verse? Gusto na ako maka-minister ni nga verse, word ni Lord para sa ato. Pilit nato nga isave atong kaugalingon, isave ang atong dungog, batok sa magiingon sa mga tao. Kita ang naning kamot. Ay, malus na siya igsoon. Kay never nimo masatisfy ang tao. Never. Kana mag-compromise ka para masatisfy siya, o sige na lang, di man ginunta ni tama, pero for the sake lang nga, mag-uli ta, buhaton lang ako ni, you can never satisfy that. Mga compromises, dili gud siya mulungtad. The more lang nga nag-engage ka sa burden, nag-engage ka sa bondage, and nag-engage ka niya ng gitawag na nagkupot sa imo, nga din ikaw, stronghold sa imong kinabuhi. But this is the criteria. Dapat kitang tanan atong embrace ang life nga gihatag ni Lord sa ato. Kay mo nang pinaka the best nga kinabuhi. Verse number 25, second to the last. For what profit is it to a man if he gains the whole world and he is himself destroyed or lost? Mao ni nga verse igsoon nga nagrema sa akong life. Ngayon ako, Lord, ang kantidad sa usa ka kalag equivalent ana usa ka kalibutan. Ingana ka ka-valuable kay Lord. Kasi what profit a man if he gains the whole world? Whole world. Ang usa ka tawo na nag-iya og kalibutan, mag-unsa man na ang imong kayamanan tanan nga sitwasyon nga nindot kunuhay aning kalibutan, pero at the end of your life ingon siya ma-destroy o mo-lost ang imong soul. Og dinhi ko naghugot og prayer kay Lord, Lord, gitagaan naman minimo Lord at least 100 nga ginaalagaan, nag 150 na Lord, na 200 na Lord, nag 200 plus na Lord. We are about close na Lord sa 400 Lord. Salamat Lord. Kini nga mga souls, Lord, pwede na ko mangayo og bisan unsa kanimo. According to His word. So the moment na kay ginaalagaan nga kalag, nga nagapadayo na siya sa pag-alagad sa Ginoo, ingka Lord, grabe kantidad na sa kakalibutan. Lord, can I ask my portion? Word na ni Lord igsoon, John 15:16. So that whatever you ask in my name, it will be granted unto you. Kaya by the grace of God, karon di na ko maulaw mangayo kay Lord. Di na ko maulaw mangayo kay Lord. Lord, open heaven, Lord. Lord, abundant of blessing, Lord. More people to connect, Lord. More pastors to connect. Di na ko maulaw, mahadlok mangayo sa iha because there is already the grace of God na nag-flow. Og mao sa diin ginatudlo ni Lord sa ato so that kitang tanan makahimo sa atong opportunity nga mag-enjoy ta sa atong pag-serve diha sa Ginoo. Last verse 26 so far ingon siya, for whoever is ashamed of me and my words, of him the Son of Man will be ashamed when he comes in his own glory and his Father and his angels. That's why we have this boldness kay dili nato ikaulaw ang atong pag-serve kay Lord. Amen? Walay sekreto nga Christian. Nahimo na kita nga bold, nag-adto na kita mga lugar, di na ta maulaw magpaila-ila kinsa ta kay bisan pagdaghan pagposible nga makita sa ato, pero by the grace of God we are covered and protected. Kaniadto grabe ta ka self-conscious. Sa atong pagka-self-conscious di na kita magpagamit. Kay nga atong tubag kanoy maulaw ko yung sa ilang kasulti sa ako. Grabe ang atong gitanaw ato na lang kaugalingon. But this time by the grace of God, Lord, I know daghan pagkulang sa ako, pero cover me with your blood. I will, Lord God, boldly declare to the people unsa ang akong journey diha sa imuha. Una, salamat gyud mga leaders. Salamat mga katawhan sa Ginoo nga nagpagamit mo sa iyaha. Bisag asa mo moadto, ginadala nimo ang pangalan ni Jesucristo. Pagpakan nato si Lord niya. Come on. Give praise to our God Almighty. Hallelujah.
So kung adunay cost nga atong embrace sa process of change, there is number 2, the promise. Hallelujah. Excited mo sa promise? Kaya kung dunay bayranan, dunay bili nga atong i-embrace during sa journey of discipleship, remember the Lord also has a promise. Kini nga verse actually nga akong basahon sa inyo, maga-summarize ni Satanan because mao niyang conversation sa iyang mga disciple. When his disciple answered, nagtubag sa tawag ni Jesus Christ, ingon siya, "Go and make disciple." And then iyang gitawag iyang mga disciple ug mao niya ilang conversation. Luke chapter 22 verse 35 to 37. And he said to them, Jesus said to them, the disciples, "When I sent you without money bag, without knapsack, and without sandals, did you lack anything?" Unsay tubag sa mga disciple? Can you shout that answer? Ready, one to go. Let me read it again and then you answer there. And he said to them, "When I sent you without money bag, knapsack, and sandals, did you lack anything?" And so they said, kining nothing will speak of the supernatural. Kaya wala na ko'y words na maisip, actually. When I said, when you embrace this process of change, there is the supernatural blessing. And this supernatural blessing declares, I lack nothing. Meaning to say, tanan nga akong pagkinahanglan, the Lord will provide. I want everyone to believe on those words. I believe on those words. Lord, I lack nothing. Whatever I desire, Lord, I know. As we embrace this legacy we have, as we embrace this era we have in this year 2025, Lord, even ang mga beyond my expectation, beyond my imagination, according to your word, 1 Corinthians chapter 9, verse 27, Lord, I will enjoy them. Ay nga na ako ka-excited karong year 2025. And I know since we are family, we are all benefited. Mabenefited ta ani nga i-pour out ni Lord sa ato nga blessing, both the spiritual blessing and the material blessing, the physical blessing, all areas. Are you excited for that? Kaya na mo katapad, bawal mabackslide. Ayaw na gyud ka backslide. Kay sa panahon nga muulan og panalangin, basig wala ka. Asa man si Kwan? Pastor, na backslide. Sayang. Sayang. Promise ni Lord sa ato. Pero unsang secret ani? Kung imong basahon ang previous verses, all of them nag-engage sa ministry. Okay? Wala sila nagbulakbol. Nag-engage sila sa diyang gisugo sila ni Lord. Go and make disciple. Go and make disciple. Win the people for God. And then after sometime yung siya, ali mo, balik mo din mag-fellowship ta, balik mo din kay mag-reunion ta, mag-gather ta, og mao niyang gipangutana. Unya, nagkulang ba mo sa dihang nag-respond mo sa akong tawag? Ang tubag sa tanan disipulo, wala gyud. O gusto ni Lord, masinati nato. Pero isa niyo to ni masinati when we do the commissioning of God. Mabitaw na ang atong nasabtan sa Bible, ayaw pagsigig pangayo kung wala po ka nag-respond sa tawag ni Lord. John 15:16 yung principle. You did not choose me, but I chose you and appointed you to go and bear fruit. Fruit that will last. So that whatever you ask in my name, it will be granted unto you. That is the principle. Kaya daghan mga believers nga frustrated sila, sigig pangayo kay Lord, sarado ang langit. Nganong sarado man? Wala man nag-respond. Solaye, bisang walang-wala pa, walang-wala, zero pa, pero willing ka, God will provide. Can I hear an amen? Sa tanan nga nag-respond, say amen? Wala tagipasagdan ni Lord. Or in fact, ma-amaze ka, ha, nakabot na ko ani, grabe naman dahil ni, puro na lang ka na-amaze. Because after all, the Lord provides everything.
That is His promise. Next verse, 36. Unsay ang giingon? Then He said to them, but now he who has a money bag, let him take it, and likewise a knapsack, and he has no sword, let him sell his garment and buy one. So nanay provision. Aningon siya, you can do more. Kamo kaniadto nga gipalakaw nako nga walay tanan pero na-provide. Pero karon na, do more. Ingon siya. Walay undang. Kaya ang tendency, uy na, okay na, undang na ta, dili pwede. Nag-pray kag blessing, niabot ang blessing, muundang ka, dili pwede. Kaya ingon si Lord, patilaw lang. Isulayan talang ka kung maging steward ka. Nangay kag millions, niabot ang millions, undang na ko. Ayaw undang, kay naapay billions. Nagampo kag 12, Lord, gusto ko makumpletong 12. Na 12 na, okay na ni. Ingon si Lord, ayaw sa, napay 144. Ni graduate na ka, ni trabaho na ka, stable na imong trabaho. Lord, okay na ni Ginoo. Ayaw sa, pagminyo pa. Kay there is more joy. Na malipayo naman ka nga single, ingon si Lord, go to your next level. Double na. Pero ayaw buhi na ako, kay naa dihang tinud na kalipay, bisan pag magkapamilya ka na, ayaw kahadlok, basta naalan ko kauban nimo, the more ka nako nga panalanginan. Kay naay uban mga single, mahadlok maminyo, kay basi ko no maglisod. Maglisod ka lang kung mupalayo ka kay Lord. Kung magbuot-buot na kasi mong kinabuhi, maglisod yun ka. Kay target yun ka sa kaaway, bungkagon yun ka niya. For the moment, the more ka nga mo duol sa presence ni Lord, kamong managtiayon, kapit kamay mo, nag-pray, nag-worship kay Lord, the more nga imong masinati, pagkanindot tayo sa kinabuhi nga minyo. Lord, okay ni Lord, na minyo na ko, hallelujah. Ingon sa Lord, pangandam, kay daghang anak akong ihatag. Grabe, next level naman ni Lord. Walay undang gani. Why? Nag-serve ka kay Lord. Mauna iyang giingon sa iyang mga disciple. I will provide everything. Look at verse 37. Ingon siya sa verse 37. Last verse so far. For I say to you that this which is written must still be accomplished in me, and he was numbered with the transgressors, for the things concerning me have an end. Meaning to say, God is in full control of everything. That's why when this disciple, naminaw niya, nag-respond sa iya, ay mo kahadlok, I am in control. This is how our ingani ka-almighty ang Ginoo nga atong deserve. Ang gipangita lang ni Lord sa ato, sold out nga heart, sold out nga spirit. Kay si Lord, super abundant siya sa provision sa tanang aspect. Ayaw lang dudahi ang saad ni Lord. Nagawintro ka tingali sa lowest part sa imong life, ayaw dudahi. Ayaw, Lord, tinuod, ayaw gyud dudahi. Kaya the moment mag-entertain kag doubt and worry, si Satan will come in, iyang i-enhance ka ng imong gibati nga negative. Pero si Lord, gipaagi ka niya for you to learn, for you to become stable, for you to learn sa mga situations sa imong palibot. And when you makapasa ka, ma-overcome ni mo na, ingon si Lord, this person is now ready. He will command His angels to bring forth all the blessing na imong gipangayo. Including katungwa ni imong gipangayo. Nga ka naka-design, naka-assign para nimo. Exciting? Mao na atong life. Kaya na imong katapad, ayaw na pag-backslide. Grabing encouragement, no? Eh, basig ma-backslide ba? Sayang, nagsugod na ka, hilak-hilak na ka sa Ginoo, grabe, nag-forward na ka dre. Nga, ma-backslide lang ka, kanay problema. Ayaw. The more ta nga magdut-dot sa presence ni Lord, kay naa siya giandam sa atong tanan. Can I hear an amen to that? Number 3 and the last so far is that embrace the process of change is that the commitment. Greatness through servanthood. This is our commitment. Greatness through servanthood. Mahimo kang great, pero ang imong dalan, servant. Nag-serve ka. Nahimo kang sikat, pero ang imong highway is service. Nahimo kang bantugan, pero ang imong dalan, nag-alagad ka, nag-serve ka.
Walay shortcut nga masikat ka nga wala nimo giagyahan ang pag-serve. Mag-serve ka. Amen to that. Og dili ka mabag-o, even grabe na kakadato, grabe na kakasikat, grabe nang pag-asenso nimo, still the name of the game is service. Willing ka paghihapon na imong aser. Sugot ka paghihapon, masuguan ni pastor, palihog lang limpyo sa CR. Why problema, pastor? Mag-unsa man niya akong milyon kung akong heart na usab. Dili pwede. Pag na-establish na sa ato, you know what? That is my prayer. Personal prayer na ko, Lord. Lord, dili ko mausab, Ginoo. Kaya I always mindful the way I react, the way I respond. Kaya usay kinig yung pagkatawahanon, di kakamalay, lahi yun. Pero kung nakaka-surprise ni Lord, dunay bagting. Dunay iyang ginahatag nga warning. So that's my prayer to every one of us. Dili ta pwede maging unreachable panahon sa panahon niya nga grabe ta kalambo. Lisod na ta pangitaon, lisod ka na istoryahon, gwardyado ka na, ay dili na pwede. Makig-appointment na nga lisod kaayo na, kay grabe na kabisi, dili pwede. In the service of the Lord, yes sir, I will serve you, Lord. Mauning gusto ni Lord na ma-establish sa ato, and we keep on praying for this so that when this blessing ma-pour out sa ato, still, we can be of a servant of God. Inyo ba nang gipangandaman? Kay kini sa tanan, igsoon, material nga blessing. Of course, diri rin sa kalibutan. Pero enjoy sa nato ni samtang nato sa kalibutan. Pero dili ni siya mag-cost sa ato nga mausab ang dagan sa atong kinabuhi tungod aning mga material nga mga blessing. Mag-pray tang tanan ni ana because pwede ta nga mabulaga ni ana pagabot sa panahon nga lisod na ang atong mahimong kinabuhi. But now God is telling us the commitment is greatness through servanthood. Let's take a look this verse. Nagi-remind ni Lord sa ato. John chapter 6 verse 68 and 69. But Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Verse 69. And also we have come to believe and know that you are the Christ, the Son of the living God. Grabe na ang accomplishment, grabe na ang nahitabo sa pagminister ni Peter. Daghan na mga disciple, kung imong tanaw ng background, if you read that, kasi portion lang sa verse akong gibasa, daghan na mga disciple nga kaniadto duol kay Jesus, panahon nga ayo na ilang kinabuhi, nangawala na sila. Therefore, giingnan ni Jesus si Pedro, ikaw Pedro, mula ka upog ka? Gibiyaan naman ko sa dagan. Si Jesus na to ha. Doon na ba sila ikasabay ka Jesus? Wala na. Perfect ba si Jesus? Pero gibiyaan gyapon. So, mag-serve ni nga warning sa ato. Therefore, iyang gitanaw si Pedro, ingon siya sa verse 68. Balikan na to. Verse 68. But Simon Peter answered, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Ang nagrema kay Pedro, kung ato ni siyang, sa akong konteksto, akong basahon, Lord, mag-unsa maning grabe nga panalangin kung mawala ang akong eternity. Mag-unsa maning karangyaan sa kinabuhi kung akong kalag, padulong man lang sa impyerno. Mag-unsa maning kalipay nga temporary kung ang tinuod na kalipay, dili na ako masnati. These are the context, igsoon. Kaya bantayan nato kanunay. Paano ta mag-remain diha kay Lord nga humble og mag-serve ta diha saya? Because eventually and surely as we serve the Lord, iyatang i-bless. Sure na. Pangutana, is your heart ready? Kaya gi-elaborate ni Pedro, ingon siya sa verse 69. We have come to believe and know that you are the Christ, the Son of the living God. Grabe nga revelation ni kay Pedro. Wala na ilain, Lord. Og nakasabot si Pedro nga again, ang tanan sa kalibutan, mabiyaan ra, mabilin ra, unsay magpabilin, unsay mag-remain sa iyang heart. The Son of the living God. Mag-serve ni sa ato tanan nga encouragement this morning as we have decided nga mag-journey gyud sa Ginoo. Og mao sad ni ang message nga dad-o nato sa mga katawhan.
Again, get away from the religious thinking, religious people. Get away from that. We are here to live a godly living. Kung doon na mo yung mga brothers o mga loved ones ninyo nga, naan na sila yung mga religion, pero ang ilang kinabuhi walang transform, present to them the relationship kay Lord. Thou shall not compiance. Moingon sa, ay namin hilabti, naan namin din aning religion. Pero ikaw mismo nakakita, of course, gina-compare ni mo, ikaw na-struggle, sila na-struggle, pero makita ni mo nga, wala gyud sila tinul nga lesson kay Lord. Ayaw i-attack ang religion nila, i-attack ang ilang relasyon. Kaya again, ang atong gisgutan dinhi, the words of eternal life. Ingani ka serious ang trabaho igsoon. When we come to know and understand God's Word. And praise God, gi-reveal ni Lord sa ato. Sa imo karon dala-dala nimo ng mensahe. That's why dapat magiging excited ka every day that regardless unsa nitabo, I am secured in the Lord. My life is in the Lord. Wala pa man tingali ko aning tanan, pero nevertheless, I am secured in the Lord. No matter what will happen, I am ready to face the Lord and live my life for eternity with Him in heaven. But of course, nag-pray the Lord, ayaw sa. Kay gusto pa mi magpagamit sa imuha. This is the blessing of being a disciple. Pag disciple manggod ka, i-reveal ni Lord sa imo ang mga secret things. That's discipleship. Pero kung religious man ka lang, puro lang ang ihatag ni Lord sa imo, parable. Kung saan parable, huwag ka kasabot. Na parable ka lang. Pero kung gusto na ka maging disciple, mga inner, deepest thing, i-reveal ng Lord sa imo. O ang result niya na kabumon sa holiness, purity, biyaan ang sala. That is the life of a disciple. And again, it's a journey. It's not a one-time, big-time situation. Let me conclude this message this morning by having this verse to us in Romans chapter 6. Ako nang i-take na verse because warning ni nato tanan. Ako lang i-pick up ni mga verses. Actually, reading is 1 to 14. But let me just pick up verse 1, verse 2, verse 7, and verse number 12 down to verse 14. Verse 1, Romans chapter 6. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Ingon ang verse number 2. Certainly not. Tungod ba kayong Lord puno sa grasya? Magpadayon na ito sa pagpakasala? Ingon si Pablo, ayaw yun. Certainly not. How shall we who died to sin live any longer in it? Namatay ka na, alangan, mabanaw kapag hapon dito sa pagpakasala. Ingan nilo mga kaigsunan ang word sa Ginoo. Yes, ga-struggle ka sa sala. Ga-struggle ka sa mga weakness nimo. Ga-struggle ka sa imong mga practices before. But fight for it. Don't give up. Fight for it. Kung paano ka mag-fight? Get closer to God. Get closer to God. Suod lang sa Ginoo. Wala kay ritual nga dapat buhaton. Suod lang sa Ginoo. Ampo lang sa iya, duol lang sa iya ha. And then one day, ma-change sa imong heart, di nakaganahan ato mga gibuhat nimo kaniadto kay lahi na ang direksyon sa imong heart. Is that an amen? Verse number 7. Can we jump to verse number 7? It says here, for he who has died has been freed from sin. Siya nga namatay, naluwas na siya sa sala. Patay na eh. Huwag mao na itong life i-journey na to. Verse number 12. Therefore, do not let sin reign in your mortal body, that you should obey in its lusts. Mao ni atong gikinahanglan nga mensahe.
Mo nang wala ta naga-play sa sala. Wala ta nagadula og sala. Dili ka exempted sa pagpakasala, kay still we are in the flesh. Pero ayaw na tuyua nga paghimo og sala. Putla na. Kung ikaw nakasayod nga mali na tubangan sa iyo. This is the word of God. Yun siya, therefore do not let sin reign in your mortal body. Kining lawas. Ayaw tuguting ang sala mo puyo. That you should obey it in its lusts. Temptation all around. Kung paborito nga temptation mabot sa ato, katong dati nimong gihimo. No? Kung ikaw kaniadto bisyoso, mao ra puti temptation nga balik-balik nimo. Kung ikaw kaniadto, grabe, ang imong kasing-kasing bisag kay kinsa lang mo pitik, mao sa nga temptation karon, ang balik ra gyapon sa demonyo nimo. Walay bag-o nga yang itintal nimo. Pero yun ang Bible, do not let sin reign in your mortal body. Can I hear an amen to that? Amen. And verse number 13. And do not present your members as instruments of unrighteousness to sin. Members is part of your body. But present yourself to God as being alive from the dead, and your members as instruments of righteousness of God. Magpagamit na ka sa Ginoo. Kanang imong talent, gamitan na kay Lord. Kanang imong pagkatabian kaniadto, ay gamitan na. Ayaw paghilom-hilom. Tabi, kutob nga na kay tabion. Chismis, kutob nga na kay chismis. I-chismis sa iya ang kaayo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Hala, i-chismis. Mao gihapon nimong style, Mari, ali sa nga naman nako i-chismis nimo, excited na imong Mari. Pagabot niya, unsa man day na ang kabaguhan sa akong kinabuhi tungod sa panalangin sa akong i-chismis nimo. Ingi mong Mari, muli na ditso, di na ganahan maminaw. Kaya binyag kinabuhi na sa imong silingan ang imong i-chismis. Part lang ha siya sa atong part sa body kay na mag-iiri nga na imong talent tanan nimo. Dali ka magpatigom og tao, grabe kag karisma nga magpatigom nila kaniadto karon gamitan na sa lahi na nga scenario. Is that an amen? Last verse, verse 14. For sin shall not have dominion over you, for you are not under law, but under grace. Ang sin, ang sala, dili na mag-take dominion. Mo'y magmandar nimo ba? Kaya control na siya. Usa ni siya sa blessing nato when we do prayer and fasting. Gusto gikumukaon na ba? Oops, nag-prayer and fasting ka. Adi ganahan gyud ko. Nag-prayer and fasting lagi ka. So, eventually di na kamukaon. Daog ka na. Nga naman, you are able to cut the desire. Kay wala na siya mag-take dominion nimo. Kaya ang imong buhaton, bantay ra kay iniguhang fasting. Tuwa na. Kay balikan gyud katong iyang gi-crave. Hindi man to dautan. Kaya lang nagdisiplin ka sa imong kaugalingon. Shall we all stand? This is the blessing of discipleship. That's why ingon ako, when I understand this discipleship journey by the grace of God, akong i-preach sa atong tanan unsay angayan nga atong dapat masabtan. I am not condemning anyone kung ikaw karon nag-struggle sa sala. You are not condemned, but you are being convicted by the Lord nga magawas ka ana nga kinabuhi nimo. Ayaw pagpabili ni ana, ayaw po na itagua lang nga di nimo i-deal kay mao na ang issue sa demonyo sa imo. Magpa-disciple ka, mag-open up ka. I-share nimo na sa imong leader. Given that chance, i-share nimo na sa amo. We'll never condemn you. We'll minister to you. Kung anong man ginahimo nato ni kay mao nang deception sa enemy. Kabangon sa deception sa enemy, serve ka lang kay Lord. Ayaw lang ni biyain ning sala. Serve ka lang kay Lord. Kay balo sa Satan, asa imong destiny one day. For si Lord lahi. When you serve me, deny yourself. Take up the cross. Follow me.
Mo na criteria ni Lord. Dili ka pwede mag-serve kay Lord nga nakay ginabit-bit nga di nimo i-surrender. Nga sala, dili pwede. So unsa na siya nga journey? Magpa-disciple ka. Discipleship means ayusan ang buhay. Putting your life back in a proper order. Kini akong ginahimo dinhi, dili man ni discipleship, this is just but awakening. Ang real discipleship is when you face to your leader and then open up, mag-pray ka, mag-decide ka, leader, tabangi ko, mo ni kong struggle. Kabaw ko nga di siya maayo, pero struggle lang ko ni gusto ko makalingkawas sa akong buhaton. Kaya nga naman, magtinabangay ita dinhi. Para walay issue, walay argumento, walay stronghold, walay bandage si Satan over us. And we will live as God's instrument kay daghan sa gawas nga grabe ang struggle nila sa sala. Sige atong itaas atong mga kamot kay Lord. Pray ta. Salamat ta sa Ginoo sa blessing atong na-receive out of this journey of discipleship. Come on. Kung na-bless ka, pasalamat ka nga na kay leader, this time, i-mention kay Lord ang mga tao nga gigamit sa Ginoo. Ang nag-invite sa imo, pasalamati si Lord ni Ana. Dili aksidente. Nga niya ka dinhi, kung imong ma-recall, doon ay nag-invite sa imo, doon ay nag-encourage sa imo, doon ay nag-atiman sa imo. Pasalamati si Lord sa ilang mga kinabuhi. O all the more, mag-submit ka kay Lord. All the more, i-open up ni mo. Lord, gusto ko magpaayos pagyud, Lord. Lord, gusto na gyud ko magtuloy-tuloy na ang akong journey, Ginoo. I-pray na kay Lord, kay i-bless na ni Lord ang imong prayer. You know what? The Lord is waiting for you. Waiting for us kung nabatay willingness. Wala nagapugos si Lord, but the moment willing ka, mag-provide si Lord og way sa imo. Kung nag-trouble ka karon sa imong kinabuhi, wala kay kasumbungan, maulaw ka, mahadlo ka, ask the Lord, Lord, gusto na ko ma-release dinhi. I-lead ko, Ginoo, sa right person. I-lead ko, Ginoo, Lord God, nga mawala na kini nga kaulaw because mag-decide ko, Ginoo, nga ako na ning biyaan. Lord, is the cost, Ginoo, nga akong bayran because nag-submit ko sa journey on discipleship. Lord, in the name of Jesus, today, Father, we lift our hands to you because we understand, Lord, as your word reveals this morning, Lord, nga nanay blessing namong ma-receive when we embrace discipleship, Lord, and when we embrace this change, O God, in us. Lord, dunay blessing nga mag-overflow. O kini nga blessing, dili lang, Lord, nga temporal nga blessing, but the blessing nga mag-bring sa amo, Lord, into eternity. Lord, aniya kami karon, gibag-o nimo kami. Lord, mausad ni nga mensahe among dad-on sa mga people. Lord, nga among close, among mga kaila. Even, Lord, mga stranger. Lord, among ning dad-on nga mensahe as a way of our testimony. And this morning, O Lord, we embrace change, O God. We embrace change, O God, for the glory of your name. Regardless of the cost, Ginoo. But, Lord, we embrace that change, O God. Lord, thank you that as we embrace change, Lord, we enjoy the promise, O God, that everything is provided, O God. We enjoy, O Lord God, your word telling us, Father God, that there is a supernatural, abundant blessing, Lord, among ma-enjoy all throughout sa among mga kinabuhi. And Lord, we embrace commitment, consistency, Father. Lord, thank you sa tanang mga disciples kaniya karon ni, even Lord, mga first-timer, second-timer, Lord God, and yet the Holy Spirit naga-teach kanila, naga-convict sa ilang heart, nga Lord, kini nga life, Lord, is so precious in your sight. Ang gusto nimo, Lord God, nga maluwas kini gikan sa lunang sa pagpakasala, og dadon nimo, Lord, sa imong original nga design, even to enjoy promised land here on earth and promise eternity in heaven when the time has come, O Lord God. We give you praise, we give you glory, we give you honor in the name of Jesus. Everybody say amen.